Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda ng Pilipinas at Estados Unidos ng kasunduan para sa nuclear-related investments o ang tinatawag na 123 Agreement. Ang naturang kasunduan ng nilagdaan ni Energy Secretary Rafael Lotilla at US Secretary of State Antony Blinken ay magbibigay ng legal framework para sa civil at nuclear-related investments, partikular na ang nuclear power sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang paglagda sa kasunduan ay unang malaking hakbang para sa pagbubukas ng Pilipinas sa US companies na mamuhunan at makibahagi sa nuclear power projects sa bansa. Update sa matatag curriculum ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, Deputy Spokesperson ng Department of Education. Asek Bringas, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Nina, and magandang tanghali, Attorney Danny. Mula po nang inilunsad itong matatag curriculum, nasaan na po tayo ngayon? Ano po ang update tungkol dito? Well, inilunsad natin itong matatag curriculum natin noong August 10 this year, no? At nakapilot na tayo ngayon in 35 schools nationwide for kinder, grades 1, 4, and 7. So yung ating malawakan o nationwide na pagpapatupad ng ating bagong curriculum 2025. Asek po, nakasama sa paglulunsad ng matatag curriculum ang pag-aaral ng mga eksperto hinggil dito. Kamusta po ang review ng mga experts sa matatag curriculum? Actually, Attorney, yung ating matatag curriculum, bago natin nilunsad yan, nagkaroon na talaga tayo ng review mula sa ating mga experts. We have research studies as basis and policies, no? At kaya nga natin nagkaroon na tayo ng revised K-10 na curriculum ng ating K-12. So, doon sa ating pag-aaral ng mga experts natin, nakita nila yung congestion ng ating curriculum, yung mga kailangan, yung mga na-misplaced na prerequisites na competencies natin, at itong ating bagong curriculum nga, nagpo-focus na tayo sa ating foundation skills, na decongest na natin, at lumiit na yung ating learning areas. Asek, may tanong po dito mula sa ating kasamahan sa media na si Red Mendoza ng Manila Times. Confident po ba ang DepEd na kaya nang i-roll out ang matatag curriculum sa sinabi nyo nga kinder, grades 1, 4 at 7 base po sa pilot run na isinasagawa ngayon? Oo, nakasana tayo sa pagpapatupad ng nationwide implementation nga ng ating curriculum ng Kinder 1, 4, and 7. So basically, yung ating pilot this year ay para lang matignan natin kung merong mga certain adjustments na kailangan gawin natin for the nationwide implementation. At meron tayong researchers and third-party researcher para tulungan tayo sa pagpapaganda ng ating pagpapatupad ng curriculum by next school year. Asek, mula po nung ipinatupad yung matatag curriculum, ano naman po yung mga challenges na nakikita nyo, lalo na po sa acceptance nito sa mga eskwelahan at mga pagbabago para sa mga teaching personnel? Yeah, yung ating initial study, Attorney, o initial feedback natin from the implementing schools or mga pilot schools natin, at nabisita naman natin yan, yung mga schools na nagpa-participate sa pilot, maganda yung naging reception ng learners, parents, and even the teachers dun sa ating mga pagbabagong ginawa sa ating curriculum. Ang nakita lang natin initially, may mga challenges ang mga teachers natin pagdating sa familiarization with the competencies na lubhangang ibinaba natin yung number ng competencies, at syempre yung pagpapa-produce natin ng ating mga appropriate learning materials na appropriate na sa ating revised curriculum. Pero sa initial weeks lang yan dahil meron naman tayong support system nang gagaling sa central office, regions, and divisions para maging mas mapadali sa ating mga implementers ang paghahanap at paggamit ng mga tamang learning resources. So, Asek, ano po ang inyong mga hakbang sa mga nabanggit nyong mga challenges? Ano po ang gagawin po natin para pa ma-overcome ang mga challenges na ito? Well, Nina, ongoing. Every week meron tayong tinatawag na collaborative expertise sessions kung saan nagkakaroon ng learning action cells doon sa mga schools
at pinag-uusapan ng mga teachers kung ano yung mga experiences nila during the week at yung mga interventions na kailangan nilang gawin para ma-address yung mga gaps kung meron man at para mapabuti yung kanilang pag-implement ng curriculum. Kasama na rin dyan, syempre, yung pagde-design nila or paggagawa ng mga lesson exemplars at mga learning materials na angkop doon sa ating bagong curriculum. So tuloy-tuloy ito hanggang matapos ang school year at nakatutok yan yung ating mga researchers para makuha yung mga tamang datos para sa kanilang mga recommendations before natin ilunsad ito ng nationwide. ASEC, ito po para sa mga hindi nakakaalam. No? Maaari niyo po bang i-reiterate kung paano po makakatulong ang matatag curriculum para makapag-produce ng mga job-ready graduates? O iyan yung objective ng ating matatag curriculum, yung magkaroon tayo ng job-ready graduates. Kaya itong ating matatag curriculum ay makabago, it's relevant, it's responsive to the challenges of the current times, no? Dito makikita natin yung pagpapaigting ng ating values formation, kaya binabalik natin yung good manners and right conduct sa ating elementary, at makikita rin natin dito yung pagpapa-strengthen ng ating mga 21st century skills that focus on literacy, numeracy, and ating digital literacy as well, and media literacy. So napakahalaga na itong mga skills na ito, 21st century skills na ito, ay matutunan na at the basic or the foundation level para pagdating nila sa senior high school, makakakuha na sila ng mga specializations na angkop sa mga angkin nilang mga competencies at expertise. ASEC, may tanong si Ali Luciano ng IBC 13. As of now, ilang students na po ba ang benepisyaryo nitong Tara Basa na programa po ng DepEd? Okay, yung Tara Basa tutoring program is actually a program of the DSWD, no? Sila yung nag-initiate ng program na yan at kapartner tayo dahil nga ang isa sa mga recipients ng Tara Basa tutoring program ay mga learners natin na incoming grade 2. Pero this is not just an academic tutoring program dahil yung mga tutors natin ay kinuha ng DSWD sa mga college learners or college students natin, at sila ay nabigyan ng tamang training para makapagturo ng reading and literacy sa ating mga struggling learners ng ating grade 1. So it is actually a program of the DSWD at kapartner na ang DepEd sa pagpapatupad ng programang ito. Ito po, ASEC, no? Follow-up question pa din kay Ali Luciano ng IBC 13. Ilang batch na po ng mga estudyante ang natulungan nito? May posible po kaya na magkaroon pa ng panibagong batch ng mga estudyante na maaaring maging benepisyaryo nito? Attorney, itong Tara Basa program na i-implement siya this August, no? Actually, until November, itong program na ito. At meron na tayong recipients na 52,400. So yan yung count natin with, as per latest meeting with the SWD, yan yung actual recipients natin na learners. This is only for NCR. Pero based on the last meeting that we had with the SWD, ito ay may implement pa rin next summer kasi summer program naman talaga ito, at tinitignan na rin ng DSWD kung ma-expand nila ito later by next year sa other regions aside from the National Capital Region. Okay, so meron naman pong tanong muli mula kay Red Mendoza ng Manila Times. Ano pong inyong reaksyon sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa na kahit nawala ang mga confidential funds sa DepEd, ay tutukan daw ang nangyayaring issue ng seguridad at peace and order sa mga eskwelahan, lalo na sa mga umano'y recruitment daw ng CPP, NPA, NDF sa mga estudyante? Okay. While it is while it is the mandate of the department na tignan yung pagpapaganda ng literacy levels or competency levels ng ating mga mag-aaral, nakapaloob na rin dyan, of course, yung pagpapatupad natin ng mga programa natin para matutukan yung well-being ng mga bata at ma-protect sila sa outside forces that would be detrimental to their development, not only as students but as future good citizens of this country. So meron pa rin tayong mga programa, internal programs in the department
Kaya nga, this ating curriculum nga, meron tayong na-embed dyan na peace education part of our curriculum para mapahusay pa rin natin yung pagpapahalaga ng mga bata sa kapayapaan at lalong-lalo na yung pagiging patriotic at nationalistic. Huling tanong po from Red Mendoza pa din. Sa tingin po ba ng DepEd ay mapagbibigyan nito ang hiling na realignment ng mga pondo sa National Learning Program? Paano naman po yung government assistance to students and teachers in private education na siyang unang pinaglaanan ng pondo nito? Well, kung pagbabasehan natin yung discussion na naganap doon sa Senado during the budget deliberation for the Department of Education, mukhang ang ating Senado ay very serious on providing additional fund for our government assistance for private education, yung GASPE program nga natin. Kaya ang hiling ng ating secretary during that particular hearing ay yung i-realign na confidential funds ay ilalagay sa ating National Learning Recovery Program ng department dahil doon magkakaroon ng mas maganda or mas malakas na impact sa ating mga learners dahil nga tayo ay nagre-recover pa from our learning loss not only during the pandemic but even the losses prior to the pandemic. So nakikita natin na magiging more impactful ang program ng NLRP kapag ito ay doon ini-realign yung pondong yan. ASEC Bringas, bukod po sa academics, nung isang araw nakausap namin dito sa Bagong Pilipinas ngayon si Senator Win Gatchalian at gusto nga niyang i-file itong bill na may kinalaman po sa mental health ng ating mga estudyante. Sa tingin niyo po ba ay kailangan pa nating paigtingin or lalong palakasin yung pag-a-assist or pagsuporta ng mental health sa ating mga estudyante, lalo na po sa mga panahon ngayon? Yes, definitely Ninya, kailangan natin 'yan dahil nga ang naging experience natin over the past 2 years nagiging prevalent yung mga issues natin on mental health not only among our learners but among our DepEd personnel. Kaya nga this year doon sa ating pondo for 2023, meron talagang na-develop ang DepEd na mental health program for learners as well as personnel at yan yung currently na ini-implement natin and we welcome really the support of the good Senator Win Gatchalian para maipasa yung batas na ito at definitely yung ating department, meron tayong representative that participates in the deliberation of this bill in the Senate. ASEC Francis, gusto ko lang pong malinaw, papaano po natin nabigyan ng karagdagang suporta ang ating mga DepEd personnel at mga estudyante pagdating po sa mental health? Nag-hire po ba kayo ng mas maraming counselor? Or meron po ba kayong mga programang iba pa para dito? Yeah, even before the implementation of this program, meron na tayong existing na bureau sa ating department, yung tinatawag nating Bureau of Learning Support System, at meron under that bureau yung program natin on mental health. So we have been training our personnel in the schools para makapag-assist sila dahil wala naman tayong enough number of guidance counselors. Meron tayong tinatawag na guidance teachers, meron tayong mga trained personnel that could provide psychological first aid in cases na magkaroon ng mga unfortunate incidents in our schools. At yan yung pinapalawak natin at pinaparami natin yung ating mga trainings para mabigyan ng capacity yung ating mga teachers to address these mental issues. At meron din tayong bagong office in the central office, yung tinatawag nating Learners' Rights and Protection Office that also takes care of referrals kapag nagkakaroon tayo ng mga issues regarding mental wellness among our learners that would result to yung mga unfortunate incidents natin in the schools. Bilang panghuli na lang po, meron po ba kayong mensahe sa ating mga kababayan, sa ating mga estudyante? Well, sa ating mga kababayan, sa ating mga estudyante particularly, i-support natin yung implementation ng ating matatag curriculum dahil ito ay isang napakagandang programa para maiahon tayo sa ating mga learning losses at ito ay kabahagi ng mas malaking programang tinatawag natin na matatag agenda ng Department of Education. Ito lamang po ang isa sa mga panimulang programa para maipatupad ang matatag agenda ng Department of Education. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Francis Cesar Bringas, Deputy Spokesperson ng Department of Education.
Dito naman tayo sa balitang mas malinaw na polisiya sa EDSA busway na inilabas ng Department of Transportation. Tatalakayin natin kasama si Sir Charlie Del Rosario, ang hepe ng DOTR Command and Control Operations Center. Sir Charlie, magandang tanghali po. Hi, magandang tanghali niya. Magandang tanghali, Attorney Danny. Yes, sir, ano po ang dahilan ng pag-issue ng mas malinaw na guidelines tungkol sa EDSA busway kasabay ng pagpapatupad ng mas mataas na penalty sa mga violators nito? Tama tayo doon. No? Ilan na rin sa kahilingan ng ating kaibigan at sa opisina ng chairman ng MMDA na kung saan ay humingi siya ng clarification nga kung sino ba talaga ang pwede at hindi pwede. Dahil dito, ito yung magiging basihan na natin ng panuntunan kung sino at kung ano yung mga pupwedeng dumaan sa EDSA bus carousel. So mas maliwanag, may dokumento at ito na po ang magiging batayan ng enforcement activity natin sa EDSA bus carousel. Sir, mula po dun sa lumang guidelines, maaari pang dumaan yung mga marked government vehicles. Ano po yung dahilan ng pag-alis nito at tanging ang 5 mataas na opisyal na lamang ng pamahalaan ang maaaring gumamit ngayon ng EDSA busway? Ito'y para lang klaruhin, no? Kasi nga, katulad nung nasabi mo, Attorney Danny, noon, basta red tape pwede at saka markado, no? Ito ngayon, mas maliwanag. 5 lang po ang pinapayagan na rito. Maliban po dun sa mga pwedeng dumaan tulad ng on-duty ambulances, fire trucks, PNP, at saka yung mga service vehicle ng mga government agency na involved sa EDSA busway project. Ito po ang President of the Republic of the Philippines, Vice President of the Republic of the Philippines. Of course, we have the Senate President, we have the Speaker of the House of Representatives, and our Chief Justice. Maliban po dun sa aking mga nabanggit. Of course, kasama na dyan yung LTFRB authorized buses. No? So maliban doon, wala na pong maaaring dumaan sa EDSA bus carousel. Okay, so malinaw na po yan, no? Walang ambassador, congressman na iba pa, or senator, o iba pang mga opisyal, o kahit na secretary ng mga department ang pwedeng mag-pass po dyan sa EDSA busway. Tama niya, maliban dito sa aking mga nabanggit at nilalaman ng ating communication sa chairman ng Manila Development Authority at doon lang na nasasabi na pwedeng maaari. Wala nang maaaring idagdag diyan, no? At hindi tulad ng sinabi ko lagi o sinasabi natin, hindi kami sa enforcement arm, hindi kami pwedeng magdagdag o magbawas ng kung ano man yung narito sa dokumentong ito. So sir, kasama din po sa maaaring dumaan sa EDSA busway maging ang convoy ng 5 matataas na opisyal ng gobyerno kahit gaano pa karami ito. Minsan kasi po, di ba, attorney, napakadami po nilang kasama. Opo, kung convoy po yan, escorted po yan, identified naman po natin yung mga protocol plate niyan or plates niyan. So, ma-check po natin yan. Makikita, visible po yan. Kilalang-kilala naman po natin ang mga protocol plates. Sir, kailan po ipapatupad ang mga minor changes na ito sa guidelines ng EDSA busway? Napatupad na po ito. Officially po, nag-umpisa ito nung na-release itong dokumento na to nung November 14. So it is now being implemented. Actually, reiteration na lang ito no? Naging mas klaro lang para maiwasan na po yung interpretasyon. Mas clear kung ano po yung maaaring gumamit ng ating EDSA bus carousel. Higit 400 po ang apprehensions ng MMDA sa EDSA busway sa unang araw pa lamang
ng pagpapatupad ng higher penalties dito base sa kanilang report. Sa ngayon, sir, kamusta po ang inyong assessment sa mga sumunod na araw? Nabawasan po ba ang mga violators ng EDSA busway? Meron pa rin tayong mga nahuhuli, no? Pero tulad ng nasabi mo, tulong-tulong naman tayo dyan eh. Nandyan kami, ang DOTR, no? Nandyan ang MMDA. Nandyan na rin po yung ating mga kasamahan sa highway patrol groups. Yun yung pinalabas ng MMDA na data, first day pa lang nila, MMDA 400 na po. Of course, yun po yung nakikita natin. Pero kami po dito sa CCOC ng DOTR, kahapon lang po, meron tayong 80 plus na nahuli po dyan. Okay, sir, nung isang araw ay actually guest namin si Colonel Bong Nebrija dito sa show at talagang nilinaw nga niya yung sinasabi niya walang exemptions except nga dun sa 5 sinasabi po ninyo. Ano po ang update sa kanyang status ngayon considering everybody is talking about yung nangyari sa kanila yung Bong versus Bong, I mean quote-unquote, na ano po ang nangyari na sa investigasyong ito at sino po yung mga driver na yon? Kanino pa sila connected? At may iba pa ring agam-agam na talaga bang wala doon si Senator Bong Revilla. Meron po ba kayong ebidensya na magpapakita para lahat po ay maging klaro na po ito sa lahat at sa publiko? Well, Nina, I cannot give comment on that. No, we should remember that MMDA and the DOTR are two distinct and separate agency of the government. I think MMDA would better be able to make an official statement on the matter. Alright, sir, mensahe niyo lang po at paalala sa lahat ng mga motoristang nakatutok sa atin ngayon. Opo, maraming salamat Ninya, maraming salamat Attorney Danny, no. This opportunity po kinuha naman po natin upang ipaalala sa lahat po ng ating mga gumagamit sa lansangan. Hindi lang po sa EDSA Bus Carousel, matuto po tayong tumupad at sumunod sa mga alituntunin at batas trapiko. Ito po ay nandyan upang raduhin na tayo sa paggamit ng ating mga lansangan ay safe and convenient po yung ating paglalakbay. Maraming salamat. Alright, maraming salamat po. Sana po sa insidenteng ito ay maganda ang kalalabasan, no, Attorney, dahil ayaw na natin may mangyaring ganyang muli. Thank you for your time, Sir Charlie Del Rosario, ang hepe ng DOTR Command and Control Operations Center.